Ayun. So, ang message po natin today is called There's Time to Pray and Time to Speak. Ayan. Alam niyo po, when you read your Bible, dapat clear po sa atin kung alin doon yung command at alin doon yung principle, alin doon yung para sa atin. Napaka ganda po today na matutunan natin itong principle na to kasi malaki ang kinalaman nito para sa ating pong success. Yung bang masasabi natin na guaranteed yung success natin pag ito po ay naipamuhay natin. So, samahan niyo po muna ako. Kasi po merong katanungan kadalasan, especially sa ating mga believers, ang sickness po ba o ang karamdaman, ito ba ay nagmumula sa Panginoon? Does God send sickness upon people? Kadalasan, tanong po natin yan, di ba? Pagka merong may sakit, ito bang karamdaman na to, Diyos ba ang dahilan? Okay, so tingnan po natin, samahan niyo po ako. Please join me in reading Exodus chapter 15, verse 26. Okay, the Bible says, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in His eyes and give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. So, yung question po kanina, sabi, Diyos ba ang dahilan ng karamdaman? Alam ko po na ang bawat isa sa atin sometime or another ay naka-experience na tayo ng nagkasakit. Wala naman siguro dito na mula nung pinanganak siya hanggang ngayon hindi siya nakaranas na magkasakit. Tama po ba? So, marahil siguro po lumalaro sa inyong isipan, especially if you're a believer, na ito bang sakit na to, Diyos ba ang dahilan? Sa Diyos ba galing ang karamdaman? Doon sa binasa natin, sabi dito, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. So, pag binasa natin ito, it says na I will not put these diseases upon you. So, para bang ang implication nitong passage na to is Diyos ang dahilan ng mga sakit o karamdaman sa tao. And I believe very interesting po at isa ito sa mga bagay na gusto nating malaman kasi this always confused us, di ba? Especially believers na minsan nga meron pa akong narinig, meron siyang sakit, sabi niya, hayaan lang natin yung sakit na yan, marahil siguro kalooban ng Diyos sa akin yan. Di ba? Merong mga ganon, di ba? Na inaakala natin kalooban ng Diyos sa atin yung karamdaman na yan. So kung naniniwala po kayo na ang karamdaman, or if you are sick today, ang sickness and diseases ay galing sa Diyos, huwag mong palayasin. Tama ba? Kasi kung ang will pala ng Lord sa yan, di hayaan mo lang sa iyo yan. Huwag mo siyang i-rebuke. Huwag mo siyang palayasin. So, yung binasa po natin, when you read this verse, para bang Diyos talaga ang dahilan ng mga karamdaman sa buhay ng tao. So, first mga kapatid, let us understand something. Alam naman natin, ang evil ay hindi galing sa langit. Because there is no evil in heaven. And God does not create evil, but God permits. But He does not create evil. Malaki po yung pagkakaiba nun. So, there is a big difference between permission and commission. Okay, listen to this. Meron pong malaking pagkakaiba yung word na permission and commission. Para po hindi tayo ma-confuse. So, both words are noun words, pero ang pagkakaiba po nito,
yung word na commission is a sending or a mission word. Okay. So, ang permission naman po is authorization or consent. Di ko po alam kung nakukuha ninyo yung sinasabi ko. Ibig ko pong sabihin, yung word na commission, ibig sabihin nito ay sinadya. Merong gumawa, sinadya, or ako yung dahilan. Parang ganon. Sinadya ko. Permission is, nagbigay lang ako ng consent. Inalaw ko lang. So, nakuha niyo na po kasi importante po ito as we go along with this message, kailangan maliwanag po sa inyo yung kung ano yung sinadyang ginawa at ano lang yung pinermit lang. Inalaw lang. Okay. So, in other words, it is not God causing this sickness and diseases to people to happen, but it is God permitting these sickness and diseases. Pero certainly, hindi niya kinumisyon. Nakukuha niyo po? Kasi kailangan malinaw po ito eh. Malaki kasi kinalaman nito para mabago yung pananaw natin. Sabi nga, pag nabago yung pananaw, magbabago yung galaw natin. So, ulitin ko, kailangan maintindihan mo, alin doon yung sinadya, dahil kinumisyon niya, at alin doon yung pinirmit niya lang. Okay? So, we must clearly understand the difference between permission and commission. God permits people to make their own choices. We have free will. Okay? God is not going to violate your free will. Di ba? Binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Kahit nga po sa salvation natin, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng free will, okay, to accept Him or to reject Him. So, yun yung free will. Hindi tayo pinilit. Okay? Ang sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, it's your choice. Binigyan tayo ng freedom. Binigyan tayo ng choice ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, wag po tayo ma-confuse between commission and permission. Kailangan po maliwanag sa atin yon. May mga bagay na inaalaw ang Lord sa buhay natin, nangyayari sa buhay natin, kagaya nga po sabi ng Bible that all things work together for good to those who love the Lord. Kasi may mga bagay na inaalaw ang Lord sa buhay natin because of His purpose and plan. At the end, alam ng Panginoon na ito ay makakabuti sa atin. So, may mga bagay na tingin natin ay hindi mabuti sa atin, pero pinipermit ng Panginoon yon dahil alam ng Lord na ito ay makakabuti naman sa atin at the end. Okay. Pero kung may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi kagandahan, o may mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin kagaya ng karamdaman, hindi po Diyos ang dahilan. Actually, maaaring ikaw pa nga ang dahilan. Mamaya pag-uusapan natin yon. Maraming mga bagay sa buhay natin at present na marami tayong biniblame, marami tayong sinisisi, pero ang buong katotohanan, tayo naman pala ang may kagagawan. Tama ba? Bakit mataas ang sugar mo ngayon? Di ba? Sinabi ba ng Lord na uminom ka ng soft drinks araw-araw? But God permits because of your freedom of choice, because of your free will. Okay? So, iwanan po natin yon. Talking about healing. Kasi nga, lagi tayo, confused tayo, Lord, ikaw ba ang dahilan bakit ako may sakit? Di ba? Or, siguro kalooban ng Diyos kaya ako may sakit. Divine healing is available only to all who believes. So, ang pananampalataya ay may malaking kinalaman sa ating pong kagalingan. Faith proposition ang tawag po doon. Ang Panginoon sa cross, binayaran niya, niredeem niya lahat, okay, and then nag-offer siya. Parang salvation, free gift. Diba? Nasa sa atin kung tatanggapin natin o i-reject natin. Okay? So, I'll show you passage in the Bible
Okay, magiging pattern din po natin ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, when you read your Bible, kailangan na-determine mo alin doon yung para sa'yo. Alam mo kung alin doon yung command at alin doon yung principle. Okay. Alam niyo po, ang kagandahan talaga sa atin today, talagang pinag-aaralan natin yung mga principles. Kasi alam natin talaga, meron talagang battle di ba? Meron talaga, we are at war, sabi nga. Kailangan alam mo kung ano yung principle para meron kang guaranteed success in this life. Okay. So again, ang kagalingan ay available lamang doon sa mga naniniwala. So if you are sick today, and whatever sickness you can name this morning, naniniwala ako 100% kaya kang pagalingin ng Panginoon. Ang tanong lang, naniniwala ka ba? Are you getting the point? Because healing is available only to all who believes. It's a faith proposition. Ino-offer ng Lord yung healing. Anak, meron akong ino-offer na healing sa'yo. Naniniwala ka ba? Okay? Okay, now, basahin po natin, open your Bible. Anyway, naka-flash po yan. 2 Timothy chapter 4, verse 20. Ito po, story po ito ni Apostle Paul. Okay, yung kanyang ministry. And in his ministry, he was talking about his disciples. Ayan. Sabi po dito in 2 Corinthians chapter 4, 2 Timothy 4:20, sabi dito, Erastus stayed in Corinth. Okay, he was talking about his disciples. Okay. And I, si Paul, left Trophimus in Miletus because he was sick. Okay. Sino po nakakilala dito kay Apostle Paul? Wala. At least may 4, di ba? Dito, 2 dito, 2 doon. So, dito po, itong simple verse na to, ayan, yung simple verse na yan, if divine healing is God's will, di ba? Sabi natin, naniniwala ka ba na ang kagalingan ay kalooban ng Diyos sa tao? O naniniwala ka pa rin na yung karamdaman na yan ay kalooban naman ng Diyos? Kasi kung ang karamdaman ay kalooban, God's will sa buhay mo, huwag mong ipag-pray na mawala. Pero kung naniniwala ka naman na ang kagalingan naman ay kalooban ng Diyos para sa'yo, dito po sa simple verse na to, then why Apostle Paul leave Trophimus in Miletum sick? Bakit niya iniwan yung kanyang isang disipulo na may sakit? Alam niyo po, si Apostle Paul, pag binasa mo yung background niya, talaga namang super anointed. Diba si Apostle Paul when you read your Bible? Pero bakit nga ba niya iniwan yung isa sa kanya mga disciple, bakit niya iniwan na may sakit? Bakit hindi niya pinagaling? Now, gusto ko pong maintindihan natin ito. First of all, si Pablo, siya po ay hindi naman talaga siya healer. Okay? Wala siyang daladalang healing power sa pocket niya. Every time na siya po ay lalabas ng bahay, di ba? Hindi naman siyang healer Because the healer is none other than but the Lord. Okay? And healing is primarily available on the part of individual who believes. And healing, sabi nga po natin, ang healing ay redemptive covenant sa atin ng Panginoon. Pag sinabi natin redemptive covenant, isa ito sa mga tinubos ni Jesus dun sa cross, yung kagalingan natin. Binayaran ni Jesus yung karamdaman natin sa cross. It is available to all who believes. Kaya nakita niyo po, napaka-importante talaga ng pananampalataya. Even in salvation, tingnan niyo po even sa salvation, when you go to church or some meetings, pag meron pong nag-invite for salvation, di ba, nagpapa-altar call, yung iba talaga tumatanggap, yung iba naliligtas,
pero hindi lahat ay tumatanggap. Pero kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa tao ay maligtas at kilalanin si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Diba? Bakit nga ba sa loob ng church or even outside, merong Bible study, may cell groups, and then merong mga crusades, merong worship service, and pag sabi nung preacher na, well, kung sino man sa inyo ang tatanggap kay Hesukristo, siya ay maliligtas. Some people aalis for that meeting na ligtas, meron din namang aalis na hindi ligtas. Bakit ganun po ang nangyayari? Kasi nga, because of freedom of choice. You choose. You choose to receive or to reject. So in the same way, mga kapatid, healing is primarily a faith choice. Yan po ay choice natin kung tayo ay maniniwala. Kagaya po ni Apostle Paul, bakit? Alam naman natin si Apostle Paul ay ginagamit din siya ng Panginoon. Siya po ay nasa healing ministry din. Di ba? Pero bakit iniwan niya isa sa kanyang mga alagad na may sakit? Well, alam niyo po, it doesn't matter how much faith na meron ang isang tao, o ang isang preacher, o ang isang pastor, or ang isang minister. It doesn't matter gaano katindi ang kanyang pananampalataya, ngunit maapektuhan ang kanyang ministry. Okay? Maapektuhan siya dahil doon sa doubt o sa unbelief ng tao. Ulitin ko po Kung iniwan ni Apostle Paul si Trophimus at Miletum na may sakit, wala itong kinalaman doon sa anointing ni Paul sa life niya. Wala itong kinalaman sa anointing niya. It had to do with Trophimus' ability to believe and receive the healing. Nagigets niyo po? Kahit na very anointed minister si Apostle Paul, pero maapektuhan yan dahil doon sa doubt ng tao kung ayaw niyang tanggapin. So walang kinalaman yung anointing ni Apostle Paul doon sa pagpapagaling nung isa sa kanyang mga alagad. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, is any of you sick today? Naniniwala po ako 100% kaya tayo o kaya kang pagalingin ng Panginoon. Whatever sickness you can name. Ang question lang po is, do the person believes he can be healed? So malaki ang kinalaman noong tao o yung tao kung siya ay mananampalataya. Well, Pastor, paano po yun? Paano naman? Siyempre, may mga baby. Paano naman sila? Wala pa sila doon sa, they're not capable to reject or to receive. Well, God is God. Di ba? We cannot limit the power of God. Di ba? Siyempre, baby yan, kaya pagalingin ng Panginoon yun. Pero if you're a person na kayo po ay nasa edad na, and you're capable to receive and to reject, faith is very important. Amen? So dapat po ma-recognize natin o pasalamatan natin ng Panginoon doon sa mga taong ginagamit niya o yung mga healing ministries today. Walang kinalaman, maniwala po kayo sa akin, walang kinalaman if someone is anointed. At bakit nga ba iniwan ni Apostle Paul, isa sa kanyang mga alagad na may sakit, meron naman siyang healing ministry. Di ba? Yun pala, malaki ang kinalaman ng pananampalataya ng taong tatanggap ng kagalingan. Kung maniniwala siya o hindi. Kaya nga hindi lahat po ay maliligtas. Kasi even salvation, it's a faith choice. Kung tatanggapin natin o hindi. So, pasalamatan natin ng Panginoon sa mga tao po na ginagamit niya in healing ministries. Pero itong mga tao na to,
wala naman talaga silang ability na magpagaling. It's God's power working through them. That causes a person to receive healing. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, wala naman daladalang healing power si Paul sa bulsa niya. Because faith is a big part of you receiving your healing. Of course, nandito po ang kapatiran, nandito ang church, nandito ako. Diba? We can pray for you. I can pray for you. But your faith has a bigger impact for you receiving your healing. Dapat ikaw mismo naniniwala. Kasi yun lang ang kaya ko namin gawin. Ang kaya ko lang gawin, ipag-pray ka. I-remind ka sa mga promises ng Lord. The only thing I can do is just to preach, to encourage you. Pero ikaw pa rin ang tatanggap. We have to realize, church, at kailangan natin maunawaan, na ang kalooban ng Diyos sa atin ay kagalingan. Dapat po malinaw sa iyo yun. Okay? Hindi po Diyos ang dahilan bakit ka may sakit ngayon. Minsan nga ikaw pa ang dahilan, di ba? Naniniwala kayo? Minsan nga ikaw pa dahilan. Sabi na nga, iwasan mo na ang pork chop. Talaga, iwasan mo na ang pork chop. Eh. Gusto mo pa talaga yung, gusto ko yung pastor, yung may mataba-taba pa dun sa ano. Tapos nung tumaas yung high blood, sisisihin si Lord, nagsiserve naman ako sa iyo. Diba? Tama, kuha niyo yung point. Pero will ng Lord sa atin is pagalingin tayo. Ang will ng Lord sa atin, maligtas nga tayo lahat eh. It's God's will. Ano sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9? Di ba ayaw ng Lord na kahit isa nga may mapahamak eh. And but everybody would come into repentance. God's will that everybody would receive Jesus Christ. Pero hindi lahat talaga ay tatanggap sa Kanya. Why? Because there is an aspect of free choice. There is an aspect of faith. There is an aspect of I must believe and receive Jesus Christ. Also, the same way with healing. Kailangan, if you are sick, church, kailangan ma-recognize mo na totoo na ang Diyos kayang magpagaling. Dapat ganun, di ba? At alam mo, ito like kong sinasabi, talking about faith, hindi ka pwedeng nangihiram ng pananampalataya. Di ba? Sister, di ba? Aga-aga, sister, brother, please pray for me. Di ba? Well, okay naman po yun. We can pray for you. Pero dapat, ini-exercise mo yung faith mo. Hindi ka pwedeng laging nangihiram ng pananampalataya. Because you cannot fight the devil with someone else's faith. Gets nyo? Diba, meron akong palalayasin na demonyo eh. Pahiram ako ng faith. Meron bang ganun? So meron po tayong part talaga. Diba? Kailangan talaga naniniwala tayo. Kaya pag binasa mo talaga ang Bible, faith pleases God. Di ba? Talagang importante talaga yung pananampalataya eh. Kailangan ma-realize mo na ang kagalingan ay kalooban ng Diyos sa'yo. And then, you must receive it in Jesus' name. So, nung iniwan ni Apostle Paul si Trophimus na may sakit, it's not because of Paul lessening of his power. It has something to do with Trophimus' ability receiving the healing. Di ba? Pag binasa mo, grabe, si Apostle Paul talaga naman, a very anointed minister of God. Pero bakit niya iniwan na may sakit? Malamang, hindi naniniwala na kagalingan yun. At ito pa, another question.
Sabi natin kanina, Pastor, ang karamdaman ba galing sa Diyos? So another question that comes up. Open your Bible, 2 Kings chapter 13, verse 14. Okay. Si Elisha. Yeah, kilala nyo si Elisha? Yan. So now, Elisha was fallen sick of his sickness whereof he died. Grabe. Si Elisha, namatay sa karamdaman. Paano nangyari yun? Alam niyo ba na si Elisha was a prophet of the double portion? He received double portion of anointing mula sa kanyang predecessor na si Elijah. Paano nangyari? Si Elisha walked as the greatest miracle prophet in the Old Testament. There was so much anointing sa buhay ni Elisha. Church, tingnan nyo ha. In fact, merong story sa Bible talking about so much anointing sa buhay ni Elisha. So, paano nangyari na itong mama na to namatay sa karamdaman? Pag binasa mo ang 2 Kings chapter 13, specifically in verse 21, makikita mo, patay na si Elisha, may anointing pa. Di ba? Naalala ninyo yung patay na mama na itinapon, tumama doon sa buto ni Elisha, biglang nabuhay? Buto na lang po yun, ha? Diba, wala nang flesh si Elisha noon. Kinain na ng mga uod. Buto na lang during war. Diba, merong isang patay na mama, itinapon yung katawan doon, dumikit doon sa buto ni Elisha, nabuhay. So, na-imagine nyo ba kung gaano katindi yung anointing? When we say the word anointing, we're talking about the backup power of God upon your life. Okay? That's the power of God. Okay? So, there was so much anointing in Elisha na kahit na yung buto na lang talaga niya caused somebody to get raised from the dead. So much anointing sa buhay nitong mama na to, pero how could this man possibly died of sickness? Merong mga tao, alam nyo po, may healing ministry. Ako, nakakita na talaga ako yan, healing ministry. Talagang ginagamit talaga sila ng Panginoon. Mga healing miracles for years. Men and women of God. Diba? Very powerful. And yet, these people are used mightily sa healing ministry, but they died in sickness. Parang paano nangyari yun? Nagpapagaling, namatay sa karamdaman. Ginamit sila mightily ng Panginoon to heal. How could this possibly be? At hindi lang po yun. I've known pastors, ministers, Christians na namatay sa sakit. At ito po ang isa pang gusto kong makita natin lahat. Gusto ko maintindihan natin something. Just because you are a minister of the gospel, just because you are a pastor, just because you are serving the Lord, just because you are a great prophet, just because you are a great healer, doesn't mean that you live by a different set of rules than anybody else. Ang sabi po ng Romans chapter 1:17, as it is written, the just shall live by faith. Lahat po tayo, kailangan tayo, we live by faith. Everybody lives by faith. We don't live by the anointing. Even si Elisha, di ba? He had to live by faith. Paul had to live by faith. You don't live a different set of rules. Lagi niyo po naririnig sa akin yon. Hindi nangangahulugan na ako po ay pastor. Hindi nangangahulugan that you serve the Lord. Hindi nangangahulugan that you are a great prophet. Meron ka ng different set of rules. Iisa lang po ang Bible natin. We all need to follow and we don't have different set of rules. How? Well, of course, may mga rules, church, na sabi ko nga, nangangahulugan ba na porke pastor ako, kailangan ko nang abusuhin yung katawan ko? You don't have to abuse yourself.
Meron tinatawag na law of rest. Amen? Church, kahit gaano ka-anointed na tao, meron tinatawag na law of rest, meron tinatawag na right diet, may tinatawag na exercise, may tinatawag na worship, pray, eat, sleep, repeat. Gets nyo? Hindi porke you're a minister of the gospel, hindi porke ikaw ay pastor, meron ka ng different set of rules. Look at Elisha. He was considered as one of the great prophet of the Old Testament. Pero bakit namatay sa sakit? Because there are no set of rules for preachers, pastors, or separate rules para sa mga followers or members. If you violate that, well, I don't care kahit na gaano ka-strong ang anointing mo, maniwala po kayo sa akin, mapapaaga ang pagtawag sa iyo ng langit. Nakukuha niyo po yung point? Kasi meron talagang the law of nature that we need to follow. Well, going back dun sa story ni Elisha, i-picture niyo po ito. Picture niyo. Si Elisha, pag binasa ninyo ang Bible, the last time na maririnig niyo siya, nung inanoint niya si Jehu to be a king. Pag binasa ninyo yung Bible. At alam niyo ba, kung gaano katagal, it's about 45 years. 45 years ago, from the time na inanoint niya si Jehu, kasi nga propeta siya eh. Sila yung nag-a-anoint na mga king. Okay, so from the time na inanoint niya si Jehu hanggang doon sa hanggang sa magkaapo na si Jehu, well, 45 years na hindi na narinig si Elisha. Sabi dito again, 2 Kings chapter 13 verse 14, now, when Elisha had fallen sick with the illness of which he was to die. So, for 45 years, i-picture nyo for 45 years, wala na tayong nabasa o nakita from the scriptures about Elisha. So, for 45 years, Elisha was not in the ministry. 45 years, he's not preaching. Hindi ko alam kung nasan siya. But pag binasa mo, 45 years na wala si Elisha. Hindi kaya posible, church, na sa loob ng 45 years, siya po ay nakagawa ng mistakes? Isn't it possible in 45 years, dahil wala siya sa ministry, he committed any mistakes? Hindi ko po alam. So, no matter how anointed you are to live by faith. We still have to walk clean. We still have to walk holy. No exemption. Hindi ko po alam kung ano nangyari for 45 years kay Elisha. Pero, tandaan niyo po, si Elisha ay tao rin na kagaya mo at kagaya ko. 45 years, hindi na natin nabasa si Elisha na wala na siya sa ministry niya. Tapos bigla na lang nag-appear, may sakit na siya at mamamatay na. Ano kaya nangyari within 45 years? In your life, your anointing is not a guarantee that you will walk in health. Your anointing is to minister to others. You have to walk by faith like everybody else. Diba? Hindi ko alam kung sa loob ng 45 years, siguro si Elijah, wala na siguro exercise. No? Wala na pili-pili sa pagkain. Sabi nga, narinig ko to noon. Sabi ng tatay ko, kasi marami nang pinagbawal na pagkain sa kanya eh. Sabi ng tatay ko, pagka hindi ka kumain, patay. Pag kumain, patay. Kain na lang. Tama? Choice, no? Choice. Parang maling katwiran, no? Hindi natin alam kung nasan siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. Di ba? Maaaring siguro sa loob ng 45 years, he committed any mistakes. Di ba? I'm not sure. Baka siguro sabi ng doktor mo, bawal sa'yo yan, bawal sa'yo ang matamis. Di ba? Pero larga ka pa rin ng larga.
Sabi na nga ng doktor, nung may COVID, mag-face mask. Hindi ka nagpe-face mask. Sabi mo, may grace naman. Sometimes, those mistakes has caused us to sickness and disease to come into your life. And I think, a minister, a pastor in preaching, nag-disappear for 45 years sa ministry, probably made a mistake. Possible? Now, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Ano naman? Anong kinalaman nito sa atin? Well, alam nyo ba, yung tinatawag na roadblocks, kasi nga po, ang karamdaman o ang sakit ay hindi galing sa Panginoon. At yan ay gawa ng dyablo. At dahil po sa bagay na yan, yan yung mga sagabal, yan yung mga roadblocks, yan yung mga nakakaharang. Parte yan ng malaking problema ng tao. Naniniwala po ba kayo na ang karamdaman ay malaking problema ng tao? Para ba siyang isang bundok na nasa harapan mo, nakaharang? Hindi ka makapag-progress. Now, hindi ko po alam today kung ano ang mountain in front of you. Could be mountain of sickness, problem in your marriage, financial problem, problem that's so huge. Di ba? Isa siyang parang bundok. Imagine mo, parang siyang isang bundok sa harapan mo. Gets nyo po? Hindi ko alam. Ano bang mountain ninyo ngayong umaga? Anong pinoproblema mo ngayong umaga? Karamdaman? Financial problem? Marriage problem? Family problems? Ano ba yung mountain mo ngayong umaga? Now, dito po tayo papasok mga kapatid. And I will try to teach you the difference between praying and speaking or saying. Samahan niyo po ako. Please join me in reading Mark 11:23. Tingnan niyo po Sabi natin kanina, there's a time to pray and time to speak. Madalas, napagsasama natin siya. Yun pala, merong principle ang Lord na tinuturo sa atin, a powerful truth, na merong panahon para ikaw ay mag-pray at meron namang panahon para ikaw ay mag-speak to your mountain. Mark 11:23 says, truly I say to you, whoever speaks to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt, napakalinaw and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari yon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Okay. Dito po sa Mark 11:23, dito po, binibigyan tayo ng instruction ng Panginoong Jesus to pray. Okay? That God will move mountains. He says that whoever will say to this mountain to be removed, that mountain will be removed. Okay. So, before we continue, imagine niyo po, mountain represents big problem in your life. Tingnan natin basahin ulit natin Truly I say to you, whoever says to this mountain. So, hindi ko po alam kung ano yung malaking problema nyo ngayon. Sabi ng Bible, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says will come to pass, and it will be done for him. So, the mountain represents big problems in your life. Ikaw at ako, church, we need to learn that there's a time to pray and time
to say. Time to pray and time to speak. The Bible teaches us that we have to speak to our mountains so that mountains be removed. Okay, bigyan natin ng konting, dagdagan natin ng konting clarification. Mark 11:23, sabi ni Jesus, speak to this mountain, say to this mountain. Pag sinabi mo sa mountain na yan, may pananampalataya ka, mawawala yan. Do you believe? Ano ba ang mountain mo ngayon? Gano'n na ba katagal yung mountain na yan? Roadblock yan, nandyan yan sa harap mo. Di ba? Hindi mo nakikita, pero you consider it as huge, big mountain in front of you. Okay? Now, Acts chapter 28, verse 8. This passage shows us very powerful truth. Okay. Basahin natin, tingnan nyo po ha. And it came about that the father of Publius was lying in bed, afflicted with recurrent fever. Okay, kanina pinag-usapan natin, kalooban ba ng Diyos ang kagalingan? Yes. Galing ba sa Diyos ang karamdaman? No. Okay, now, dito po, sa Acts 28 verse 8, sabi dito, si Publius daw may sakit. Okay, at malala yung karamdaman na to. At pumunta, and Paul went in to see him, and, church natin mo to see him, and after he had prayed. Okay, ibig sabihin, nabalitaan ni Paul, healing ministry si Paul nabalitaan ni Paul, na may karamdaman si Publius, matindi ang sakit ni Publius, pinuntahan niya. Pinuntahan niya sa bahay si Publius. Pero mapapansin mo, yung pattern na ginawa dito ni Pablo, nag-pray muna siya. There's a time to pray. And after he had prayed, he laid his hands on him and healed him. Nakita niyo po yung pattern? Okay. So, sabi po dito, after na mag-pray ni Apostle Paul, nilay niya yung kanyang hands kay Publius. Hindi niya nilay yung kanyang hands while praying. It says, Paul prayed, and after he prayed, he went inside, laid his hands on him, and exercised his authority. Alam mo ba na meron kang authority? Authority of the believer in the name of Jesus Christ. So kung imagine ninyo, pagdating ni Paul, doon sa bahay ni Publius, dumiretso ba siya kay Publius? Hindi siya dumiretso doon. Marahil siguro, ang ginawa niya, marahil sa bahay pa lang, o marahil ginawa niya doon sa bahay ni Publius, nandun muna siguro siya sa sala, sabi niya, sandali lang, magpe-pray lang ako. After niya mag-pray, tapos na ako mag-pray. And then, there's time to pray, and now there's a time to speak. Eto na, ito yung sinasabi ko sa inyo. Eto na, magre-review ka na ng demonyo. Magpapalayas ka na ng karamdaman. Kasi po, alam nyo, I think we're seeing a powerful truth dito sa binasa natin. Walang question doon sa paglay ng hands ni Apostle Paul or yung paglay ng hands mo sa may sakit. And minsan nga, sabi natin, Lord, kaya mo bang pagalingin itong tao na to? Well, of course, God can do that. He's God. But I think we need to understand yung ginawa dito ni Apostle Paul. Ang ginawa niya, nag-pray muna siya. Okay, marahil siguro ang ginawa niya sa kanyang prayer, nandun siya siguro sa corner, sa may sala, when he was alone, he was praying, nagpe-pray siguro siya, Lord, Heavenly Father, ina-acknowledge po kita. Alam ko, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Nakikita nyo, ginagawa niya, nagpe-pray, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang nagpapagaling. It's not me, it's you. Diba? Inaayos siya yung relationship niya. Marahil siguro nag-worship pa siya. He prayed. And after he prayed, doon na siya naglay ng hands kay Publius. And exercise niya na yung authority niya. Diba? Nag-speak na siya doon sa mountain. Siguro marahil pagdating niya doon kay Publius, doon sa kwarto, nakahiga si Publius, sinabi niya, nilay niya yung hands siya, sickness, lumayas ka in the name of Jesus. Hindi na siya nag-pray. Gets niyo? Hindi na siya nag-pray. Tapos na siya mag-pray Diba? Nandun na siya. In-encounter niya na. He's confronting the sickness. Diba?
Marahil siguro sinabi niya, doon sa pagpe-pray niya, Lord, I worship you, I praise you, I magnify you. Di ba? And after he prayed, yun na, ginamit na niya yung kanyang authority in the name of Jesus Christ. Di ba? Kasi si Jesus, during his time, nakita niyo ba si Jesus well, Jesus prayed a lot. Di ba? Meron siya talagang panahon para mag-pray. Pero pag kino-confront niya na yung mga sinasapian ng masasamang demonyo, nakita niyo ba si Jesus na nagpe-pray? Ano ginagawa ni Jesus? Nire-rebuke niya ako, ikaw, diablo, lumayas ka. Sa tao na yan. Ikaw karamdaman, lumayas ka. Pinapagaling kita. Di ba ganun si Jesus? Tayo ngayon, hindi naman tayo si Jesus, pero we have the authority in the name of Jesus. Yun yung ginagamit natin. Pagkatapos natin mag-pray, and then we confront that person, we confront the sickness, ikaw sickness, lumayas ka in the name of Jesus. Gets nyo? Hindi yung lumayas ka sa pangalan ni pastor. Ay, hindi aalis yun. Baka dumami yun. So, church, tinuturuan ko kayo dito ng principle. Tinuturuan kayo. Si Jesus ba, nabasa mo ba? Nabasa mo ba kung paano siya nagpapalayas ng mga demonyo sa mga nasasapian? Nabasa mo ba kung paano siya nagpapagaling ng mga may sakit? Yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig, di ba? Yung patay nabubuhay. Ano sabi niya kay Lazarus? Lazarus, lumabas ka dyan! 4 na araw nang patay si Lazarus. But I believe, bago siya pumunta doon, he prayed to the Father. Amen? Prayer, of course, is very important. You can pray for that person. You can pray for healing for that person. Pero whenever you're in front of that mountain, you need to speak to your mountain. Sa pangalan ni Jesus. Tama? Nagigets nyo? Kailangan matutunan nyo to, church. Kasi gagamitin mo to hanggang tawagin ka ng langit. Maniwala po kayo sa akin. There will be wars, battles on a daily basis. There are lots of mountains sa life natin. There is time to pray and time to say. There's time for us to speak to our mountains. Speak to your mountains. Ikaw, problema ng aking negosyo, in Jesus' name, lumayas ka. Ako, pagkatapos ko mag-pray, nag-speak ako sarili ko. I speak to myself. Di ba? Minor, major organs of my body, healing I receive in the name of Jesus. Even to that person, di ba, I speak healing sa'yo, I speak prosperity, I speak success, I speak life sa'yo in Jesus' name. Because there's a time to pray. Di ba? There's the time to pray. Nag-pray ka kayo nina umaga, nag-quiet time ka. Nagkita kayo, biglang sabi sa'yo, Pastor, please speak to me. Speak healing to me. O sige, in Jesus' name, I speak healing sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin ka niya. Di ba? Nililay ko yung hand sa'yo and receive healing in Jesus' name. Hindi ka na nag-pray. Because there's a time to pray and time to speak to your mountain. Gets nyo po? Yan kasi baka mamaya, nandyan na yung demonyo sa harap mo, may napoposes sa harap mo, magpe-pray ka pa, maniwala po kayo sa akin, kagating ka nun. Subukan nyo. Subukan ninyo na may napoposes. May napoposes, tapos palalayasin mo yung masamang spirito, pikit ka ng mata. Ay, maniwala kayo. Kundi ka i-wrestling, kagating ka. Di ba? Kaya makikita mo yung pattern. May nakita ba kayo sa Bible na gano'n? Pinapalayas ni Jesus yung may sakit, yung demonyo, nagpipray si Jesus. Wala. Si Jesus, with all His authority, Oy, diablo, lumayas ka sa katawan ng tao na yan. Gets nyo? Ikaw, yung mat mo, alisin mo na yan at tumayo ka. Using His authority. Tayo naman, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Because every name shall bow in the name of Jesus. Amen? Whatever sickness, maniwala po kayo sa akin, ano sabi ng Book of Philippians? Whatever. Diba? Every knee shall bow in the name of Jesus Christ.
Kaya anumang pangalan ng sakit. Okay, tanungin ko kayo. Binigyan tayo ng authority na gamitin ang pangalan ni Jesucristo. Dito sa mundong ibabaw, ano dito ang walang pangalan? Kasi sabi ng Bible, every name shall bow in the name of Jesus. Ano ba lang pangalan dito sa ibabaw ng mundo? Arthritis, pangalan ba yon? Diba? Cancer, pangalan yon. Ano pa? Sakit ng ulo, pangalan. High blood. Diabetes, lahat may pangalan. So lahat yan, luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen? Because you know why? Healing is part of our redemptive covenant. Kasama yun doon sa binayaran sa cross. Psalms 103 verses 1 to 3, sabi dito, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. The name of Jesus, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Grabe. Sabi dito, all. Hindi sinabi na, okay, ito yung listahan ng benefits, mamili ka lang. No. Sabi dito, praise His name, praise the Lord my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Wow. So, ibig sabihin nito, we are entitled to all of the benefits. Kaya kung ikaw may sakit ngayong umaga, 100% naniniwala ako, kaya kang pagalingin ng Panginoon. But the question is, naniniwala ka ba? Naniniwala ka? Eh, Pastor, baka pwede naman pahiram ng faith. Hindi ko mapapahiram ang faith ko sa iyo kasi ang kagalingan mo is a faith proposition. Ino-offer kasi sa iyo yung healing. And it is your choice to receive it or reject it. Okay? Malakay chapter 3 verse 6 says, for I am the Lord, I change not. So if God is willing to heal yesterday, He is indeed willing to heal you today. Kaya pag nagpe-pray po tayo, huwag kayo nagpe-pray na, Lord, kalooban mo po ba akong pagalingin? Kasi alam niyo po kung bakit? Expression kasi yan ng unbelief. Yes, kalooban ng Diyos. Redemptive covenant nga po sa atin yan eh. Kaya dapat naintindihan natin yung willingness ng Diyos na tayo po ay pagalingin sa ating karamdaman. Dapat hindi tayo nagdududa. Anong sabi ng James chapter 1 verse 6-7? But when you ask, when you pray, you must believe. Grabe, no? Talagang ang faith talaga, yung believing talaga very important. You must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea and blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kaya talagang kung meron kang kailangan sa Panginoon, maniwala ka. Ka magdududa kasi yan po ay expression ng unbelief. Kaya, church, I think, upon hearing this message this morning, you need to practice and start speaking to your mountains. Hindi ko alam kung anong mountains mo, but you need to start speaking to your mountains because healing is yours. Deliverance is yours. Healing is for today. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago. If He is willing to heal the sick yesterday, He is also willing to heal you today. Huwag niyo kakalimutan, healing is only available to those who believe. At lagi nating tatandaan, hindi Diyos ang dahilan ng karamdaman. Kasi wrong theology po yan. Kasi kung naniniwala ka na kaya ka may sakit dahil kalooban ng Diyos, huwag ka mag-pray na alisin yan. Pero hindi po yan galing sa Diyos. Therefore, church, whenever there is mountain of sickness, mountain of problems, pray. And start to speak to your mountain to be removed. Mark 11:23 says, speak to your mountain to be removed. I hope, church, ngayong umaga, this is the start. May time to pray. Prayer is very important. You pray. Meron kang kilalang may sakit. Pag-pray mo ng kagalingan sa Panginoon. Pag-pray mo. Pero pag nagkita kayo, at may sakit pa rin yung tao, you speak. You speak.
You speak healing to that person. You speak life to that person. Kapatid, nakita ko masyado kang problemado. I speak prosperity. I speak success sa life mo in the name of Jesus. Amen. Mag-speak kayo sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo. Mag-speak ka ng life. Mag-speak ka ng success. Mag-speak ka ng prosperity. Mag-speak ka ng peace. Mag-speak ka. Diba? Nakita nyo, basahin nyo Bible ninyo. Hindi mo makikita si Jesus na ganun. Ang dami kayang encounter ni Jesus na nagpalaya siya ng mga masasamang spirito. Dami niya encounter na ganun. Even Apostle Paul. Even sila Peter, diba? Even yung mga disciples, di ba? Anong sabi nila Peter nung may nangihingi doon sa temple? Wala akong pera dito, pero meron akong Jesus. Meron akong Jesus. Kaya sabi, we have the authority na pwede natin gamitin. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. The devil has no match to you. Tandaan niyo po, walang match ang devil sa'yo dahil meron kang Jesus. Wow. So, I hope magbabago ang ating prayer life. You pray, ha? You pray. Hindi ko sinasabing hindi ka magpe-pray. There's time to pray. Continue nyo yung quiet time ninyo. Continue yung quiet time ninyo. Pero, pagkatapos sa quiet time mo, sa umaga, gising ka pa ng buong maghapon. Paano ngayon gagawin mo doon sa mga problema mo? Speak mo. Mag-speak ka doon sa mga problema mo. Problema sa pinansyal, in the name of Jesus, I speak na maayos to lahat, ASAP. Diba? Sickness, I declare in the name of Jesus, lahat ng aking organ inside and outside of my body, I'm physically well mula ulo hanggang paa. Nag-speak ako ng divine health sa sarili ko in Jesus' name. Dapat ganun tayo. Church, alam niyo po bakit ko ito tinuturo sa inyo? Kasi pag ginawa mo to, may pangako. Ano ang pangako? Guaranteed success. Amen. Kasi hindi po pwede na nakapikit ang mata mo, pinagpe-pray mo yung tao na palayasin yung masamang spirito. Tingnan nyo, isang little exercise. Panginoon, maraming salamat po. Pinagpe-pray ko po itong tao na to, na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo. Di ba nagpe-pray ka? Pero meron time to pray. After you pray, then you confront. Gets nyo? Then you confront because you have the name of Jesus Christ in you. And every name shall bow sa pangalan ni Jesus. So, may natutunan po ba tayo? Amen ha? Meron ha? Mayroon tayo natutunan ha? So, paglabas mo ng pintuan ng church na to, your life will never be the same. You are a powerful Christian. Powerful Christian ka. Hindi ka basta yes! Hindi ko sinasabi na wala nang problema. Pero may solusyon sa problema. May solusyon. You can speak to that mountain to be removed.